Salamat po, Ma'am Andrea. Salamat din po sa bawat isa. Salamat din po sa pagbabasa ng salita ng Diyos po ang magitan ni Bishop Art. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. So salamat po. So bago po tayo dumako sa ating pag-aaralan dahil ito po ay last verse na ng ating hope ay talagang marami po tayo ditong natutunan patungkol sa buhay ni Job. So ngayon po bago po yan, tayo po ay manalangin. Amang banal, sa pangalan po ni Jesus, marami pong salamat Panginoon sa araw na ito. Marami pong salamat Panginoon sapagkat kami ay muli mong tinipon upang kami ay magsalo-salo na pag-aralan ang mga salita mong ito na patungkol kay Job, Panginoon. Ito po ay maging example namin sa aming buhay bilang kami po ay nandito pa sa lupa para kami ay laging matatag sa aming mga pananampalataya, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Maging salamat din, Panginoon, sapagkat, Lord, patuloy mo kaming ginigising sa umaga na mayroong kalusugan, kalakasan, kahit na marami din po kami, Panginoon, na mayroong mga pagsubok, Panginoon, subalit, Panginoon, Ikaw ang aming Diyos na napakabuti, Ikaw ang aming Diyos na tapat, hindi nagbabago ngayon at magpakailanman. Marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Maging sa mga oras na ito, Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang iyong lingkod. Linisin mo, Panginoon, ang aking puso, isip, salita at sa gawa. Maging, Panginoon, para walang balakid, anumang mensahe na ipagkakaloob mo. Ganun din, Panginoon, patuloy mo, Panginoon, pagkalooban ang iyong lingkod ng divine wisdom, knowledge, Panginoon, na nagmumula sa ibalutin mo po, Panginoon, ng banal mong presensya, banal mong espiritu, banal mong kapangyarihan. Maging, Panginoon, itago mo ako sa iyong likuran. Ikaw lang, Panginoon, siyang maharap, mahayag, at madakila at mapapurihan. Maging maibibigkas lang, Panginoon, sa aking mga labi na bumutawi lang mga salita mo ang siyang kalooban. Maging pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong lingkod. Maging ang bawat isa na narito, Panginoon. Maging ang mga wala dito, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So, salamat po. So, ngayon po, ang pag-aaralan po natin, sabi po dito, ay kinilala ni Job ang kanyang pagkakamali. So, makikita po natin ang buhay ni Job. Ito po yung pinaka-last verse na. Sabi po dito, nakita ko po dito, nakita ko po, sabi niyo, pagkatapos ay sumagot si Job. Ito po yung unang pag-aaralan po natin. Sabi po dito sa verse 1, ito naman ang sagot ni Job kay Yahweh. Yun po ang bakit ang nasabi ko kanina, pagkatapos ay sumagot si Job. Dahil ito pong sabi nga, ang huling sagot ni Job sa Diyos ay ang lubos na pagpapakumbaba at pagpapasakop sa kanyang pagpapahayag. Kaya po yun po ang ni Job, ang kanyang katangian. Siya po ay nagpapakumbaba at nagpapasakop sa kanyang pagpapahayag. Dito po sa verse 1 na ito, makikita po natin, inamin niya iyon. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay ng maayos. Sabi nga na ang lahat ng bagay na pinapahintulutan ng Diyos na mangyayari, ang ginawa niya ito. Karunungan at may layunin, di ba po, karunungan at may layunin. Di ba po sa bawat isa atin, alam na natin, sabi nga, ang karunungan na mayroon tayo, kaalaman, sabi nga, wisdom, knowledge na mayroon tayo, nagmumula po yan sa Panginoon. At alam ng Diyos kung ano ang purpose sa bawat isa atin. Ganon din po kay Job. At bakit nangyari po, sabi nga, ang pagdurusa ni Job, dahil ito po ay, sabi nga, nagpapakita na matuwid at may, sabi nga, may kahulugan at banal na layunin. Yung mga nangyayari din po sa buhay natin, minsan, kung mayroon tayong mga pagsubok, ito po ay, sabi nga, mayroong purpose ang Panginoon kung bakit nangyayari ito. Di ba po sa ating pinag-aaralan at nabasa ni Bishop Art. So pangalawa po, sabi po dito, alam ng Diyos kung ano ang purpose ng bawat isa sa atin at alam din po natin na ang kahulugan kung bakit nangyayari ang mga bagay na mayroon tayong mga pagsubok sa buhay.
ito pong pagsubok sa buhay natin, kung makikita natin sa buhay ni Job, sa mula pa lang sa chapter 1 hanggang 42 na po tayo, ang pagsubok na yan ay hindi nagmumula sa ating Panginoon. Pinapahintulutan lang po yan para kung paano tayo magiging matatag, matibay sa ating mga pananampalataya. So pangalawa pong nakita ko po dito, sabi po dito, nagsalita ng mga bagay na hindi ko maintindihan. So ito po yung pangalawa. So sabi po dito sa verse 3, itinatanong ninyo, sino akong nang ahas, sabi ng ahas na kayo'y pag-aalinlangan, gayon ako na may walang nalalaman. Nagsalita ako ng mga bagay na di ko nauunawaan ng mga hiwagang di abot ng aking isipan. So po kaya nga sabi ko nga, nagsalita ng mga bagay na hindi ko maiintindihan. Yan po ang sinabi dito sa verse 3. Sabi nga, inamin ni Job na ang mga daan ng Diyos ay sabi nga, hindi kayang unawain ng tao. Dahil, sabi nga, at dahil hindi pagkakaunawaan ay ipinahayag niya na ang mga ito, sabi nga, mga ito ay nababagay. So kung papansinin po natin, sabi nga, pansinin natin itong mga verse na ito, na sabi nga, ito pong pagdurusa at kanyang mga panalangin ay hindi nagkasala sa Diyos. Kaya po, yung pagdurusa ni Job, hindi po ito minsan, sabi nga, kung mayroon man tayong mga nakikitang tao na may mga sakit o may mga nahihirapan, ito po ay wag po natin sabihin na sila ay pinaparusahan ng Diyos. Diba? Minsan may naririnig tayo pag mayroong mga matitinding pagsubok na nalulugmok na ang ating kapatid. Miss natulungan natin na ipanalangin sila at kalingain natin na maiahon sila, ay yung pa ay pinapanghina pa natin. Di ba po? Kaya maintindihan natin, pansinin natin dito sa ating pinag-aaralan na ang pagdurusa at ang kanyang mga panalangin ay hindi nagkasala sa Diyos. Hindi nagkasala sa Diyos si Job. Gayon pa man ang kanyang, sabi nga, ang kanyang hindi pagkakaunawaan at ang kanyang mga reklamo laban sa Diyos ay naging dahilan upang mapalapit siya mapalapit siya sa pagmamataas at sabi nga, paniniwala ang Diyos ay sabi nga, sa ilang paraan ay hindi lubos na mabuti. Sabi nga, ngayon ay nagpapakita na pagpapahayag ng kanyang Panginoon, ganap na nagbabago sa kanyang pananaw. Di ba po, minsan sa buhay din po natin, kung wala tayo dito sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ay sabi nga, hindi po mababago ang ating pananaw sa buhay. Minsan may narinig ako minsan yung mga matatanda na sabi nga, kung saan na nga ako namulat, to na lang po ako. Pero ang sabi po dito, ito po ay nagbibigay ng pagbabago ng kanyang pananaw. Kung makita natin dito sa verse 5, ano ang sinabi po dito? Nooy, nakilala ko kayo dahil sa sinabi ng iba. Subalit ngayon, nakita ko kayo ng sarili kong mga mata. Kaya po yun po ang makikita po natin, kitang-kita. Sabi nga, tayo po ay nakikita ng ating Panginoon kung ano yung layunin sa buhay natin, kung saan tayo, sabi nga, saan tayo saan tayo mapabuti. Doon lagi po nakatingin sa atin ang Diyos kung ano ang purpose sa bawat isa sa atin. Kaya po katulad ni Job. Kaya ito po, sabi nga, kinikilala ni Job ang kanyang pagkakamali.
at handa siyang magpasakop at maglingkod sa Diyos anuman ang mangyari sa kanya. So ganun dapat po yung katangian natin. Anuman ang mangyari, anuman yung mga pagkakamali natin, dahil araw-araw, muro minuto, sabi nga pagkakataon at panahon, lahat po tayo nagkakamali. Hindi po tayo maaring magsabi na wala tayong pagkakamali dahil lahat po tayo nagkakamali. Sa isip pa lang, sa puso pa lang natin, lagi tayong nagkakamali. Ito po yung katangian ni Job. Kinikilala niya ang kanyang sarili na siya ay nagkamali. Pero sabi nga, handa siyang magpasakop at maglingkod sa Diyos anuman ang mangyari. Dapat ganun po tayo. Anuman ang mangyari, patuloy po tayong maglingkod sa Diyos. Dahil sabi nga, matatakot at mamahalin niya ang Diyos para sa kanyang sarili, sa sarili niyang kapakanan, mayroon man o wala, ang kanyang kalusugan, ang anumang pansariling pakinabang. Kaya po yun po ang makikita sa buhay ni Job. Kaya sabi po dito sa verse 4, sinabi ninyong pakikinabangan ko ang inyong sasabihin at ang inyong mga tanong ay aking sasagutin. Kaya po yun po ang sabi nga, matakot po tayo sa ating Panginoon. Dahil kung ano yung katangian ni Job, yun po ang kanyang ginagawa. Kaya yun po ang dapat po natin tularan. Siya po ang maging example natin sa anumang mga pagsubok sa buhay natin. Wag po tayo mawala ng pag-asa. Sabi nga, hangga't buhay, may pag-asa. Sabi nga, sa pamamagitan ng pagtatalaga ng kanyang sarili sa Diyos, ng may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Habag, nagdurusa pa rin at hindi alam kung bakit sa lahat ng ito, pinapatunayan ni Job na mali ang kaayusan. Sabi nga, mali. Minsan, sabi nga, tama po yung minsan narinig ko kay Pastor Nilo noon, na wag po tayong humatol sa iba. Kaya po yun, sabi nga, pinatunayan ni Job na mali ang yung pagja-judge o kaya akusasyon ni Satanas. Kaya po yung pag-ano ng kay Job na sabi nga, at sa gayon ay pinatunayan ang kapangyarihan ng Diyos na tubusin at ipagkasundo ang lahi ng tao sa kanyang sarili. Kung makikita po natin yan, nandiyan po yan sa chapter 1 ng Job at 9:11. Makikita po natin yan, pinagdaanan po natin yan. At sabi nga, makikita din po natin yan sa Job chapter 1 hanggang 8. Yun po ang sinabi po dito sa ating pinag-aaralan. Dahil sabi nga, kung babasahin natin na kinausap ng Diablo na ang Panginoon kung hindi niya sumpain ang Panginoon, yun ang sabi ng Diablo, na subukin ko ngaya ang iyong lingkod kung hindi ka sumpain. Kaya dapat meron din po tayong nalalaman na mga pagsubok na yan ay hindi po yan nagmumula sa ating Panginoon, kundi tinitis po tayo kung hanggang saan ang ating mga pananampalataya. Sabi nga, pangatlo, sabi po dito, ngayong nakita ka ng aking mga mata. Yan, so yun po ang dito. At sabi po dito, nauna nang manalangin si Job na nakita ang kanyang manunubos. Ngayon, natupad na ang pananabik, ang salita at presensya ng Diyos ay nagdala kay Job ng isang mas malaking pagpapahayag ng mga paraan at karakter ng karakter ng Diyos sa pamagitan ng personal na karanasang ito ni Job ay nabago sa pamamagitan ng isang pakiramdam ng pagpapatawad. Sabi nga, isang panibagong pagtitiwala sa kabutihan ng Diyos at isang nakapagpapatibay na karanasan ng kanyang pag-ibig.
Ganun po dapat yung pananaw ng bawat isa sa atin bilang tayo po ay mananampalataya tulad ni Job. Ang pagpapakita ng Diyos kay Job ay isang pagpapatunay ng pagiging matuwid ni Job. At ito ay isang katiyakan sa lahat ng tapat na mananampalataya na sabi nga, tatanggapin ng Panginoon ang ating taimtim na mga tanong kapag tayo ay dumaranas ng hindi ipinapaliwanag na paghihirap at pagdurusa. Kaya malalaman po natin sa buhay ni Job. Kaya ano man yung mga pagdurusa natin, mayroon man tayong sakit, kung ang kalooban pa rin ng Diyos ang masusunod. Pinaparealize lang po yan sa atin ng Panginoon. Dahil sabi nga, ang Diyos ay matyaga sa kanyang sarili at nakikiramay sa ating mga kahinaan. At ang ating, sabi nga, sa ating mga hindi pagkakaunawaan at maging sa mga galit. Kaya po kung may galit tayo sa puso, isa din po yan sa nagiging hadlang sa ating mga pagpapala. Kaya po, bis na pagpapala ang mararanasan natin dahil nandiyan yung galit at puot sa ating mga kapatid ay dahil hindi natin mauunawaan na minsan bakit pinapahintulutan ito. Ito po ay sabi nga kailangan matanggal natin sa ating mga puso. Dahil isa din po yan sa nakakabalakid kung hindi tayo pinagpapala. Dahil sabi nga, ang ating pinakapunong pari, ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Ang tinutukoy po dito, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, nung siya po ay nag-ayuno, kung babasahin natin ang 40 days, 40 nights, di ba po, siya po ay tinutukso pero hindi po siya natukso. Yun po ang, minsan tayo po, hindi po natin ito kayang pantayan. Dahil sabi nga, gaya ni Job, kung magtitiis tayo, ipapakita ng Diyos ang kanyang presensya at ipapaabot sa kanyang pangangalaga sa atin. Kaya po, tunay po na ang Diyos ang nag-aalaga sa atin. Nagpoprotekta. Ano man yung pangangailangan natin, siya ang tumutugon sa lahat ng bagay. Pang-apat, sabi po dito, magsisi sa alabok at abo. Ano ang sinabi dito sa verse 6? Kaya ako ngayon ay nagsisi, ikinakahiya o ikinahihiya lahat ng sinabi sa alabok at abo, ako ay nakaupo. Kaya bakit sinabi dito sa pang-apat, magsisi sa alabok at sa abo. Ito po yung ni Job. Bilang tugon sa pagpapahayag ng Diyos, nagpakumbaba si Job sa pagsisisi. Dapat yung ganun din po tayo, yung alisin natin minsan yung mga pride. Mabuti kung fried chicken po yan kasi masarap iulam. Pero kung mayroon tayong katangian na paggalit tayo, hindi tayo kumikibo. Alisin po natin yan. Tularan po natin si Job. Dahil isa din po yan sa nakakabalakid sa ating mga panalangin kung bakit hindi nangyayari. Kaya po minsan, ang pride na minsan may galit tayo, hindi po natin na iwawagli. Sabi nga, ibabasura. Katulad ni Job, siya po ay nagpakumbaba at nagsisi po si Job. Ang salitang pagsisisi, ito po yung sinabi na dito po, ang salitang pagsisisi ay nangangahulugan na itinuturing ni Job ang kanyang sarili at maging ang kanyang moral na katwiran bilang alikabok at abo lamang sa harap ng isang banal na Diyos. Kaya po yung ni Job. Dahil sabi po dito, hindi binawi ni Job ang sinabi niya tungkol sa kaniyang buhay na may katwiran at moral na integridad. Ngunit inamin niya ang kanyang mga paratang at mga reklamo laban sa Diyos. At hindi angkop para sa isang
hangganang, sabi nga, hangganang tao at nagsisisiya sa paggawa nito. Kaya po, alam ni Job, minsan kahit sa isip pa lang, talagang ito po ay talagang alam niya ang kanyang pagkakamali. Yun po ang ni Job, dahil si Job po alam po niya. So ano po ang sinabi po dito sa panglima? Matapos sabihin ng Panginoon. So ano po ang sinabi po dito sa verse 7? Pagkasabi nito kay Job, na sabi dito si Elipas na Timaniyo naman ay isa ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan sapagkat hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad ng ginawa ni Job. Doon po nagalit ang Panginoon dahil sa mga kaibigan niya. Dahil sabi nga, bagamat ang aklat ng Job ay hindi kailanman nagbibigay ng pangwakas na solusyon sa problema at hindi hindi na pagsilbihan na pagdurusa ng mga matuwid. Sabi nga, ang pinakahuling sagot ay matagpuan. Sabi nga, matagpuan. Hindi ito ay, sabi nga, pangkatwiran, kundi isang personal na pagtatagpo sa pamamagitan ng sabi nga sa pagitan ng Diyos at ang tapat na pagdurusa. Kaya po yun po ang dito, hindi po sinasabi ang kasulatan ng Job na ito ay solusyon na sa bawat isa sa atin. Tayo pa rin ang magkakaroon ng sabi nga personal na relasyon sa ating Panginoon kung paano tayo nagtitiwala, kung paano tayo nananampalataya ng personal. Pero ito po ay gawin natin example sa ating mga pagdurusa, kahirapan, ano man ang nangyayari. Basta sabi nga, huwag tayong bibitiw, huwag tayong susuko. Ano man yung mga pinagdadaanan natin, magpatuloy tayo. Kasi pag halimbawa may pagsubok tayo, hihinto tayo, parang lagi tayong nagsisimula, mis na paabante, paatras. Hindi dapat ganun ang ating personal na pananampalataya. Dahil pag nalampasan natin yan, ay sabi nga, pagpapala ang malalasap natin. Dahil sabi nga, tanging ang personal na presensya ng isang umaaliw at nagmamalasakit na ang Diyos ang magdadala ng tiwala sa kanyang biyaya at layunin para sa ating buhay. Para sa mga naniniwala kay Kristo, ipinapadala ng Diyos ang banal na Espiritu bilang isang katulong at tagapagpayo. Di ba po napakalinaw? Kaya sabi nga, pag mayroon tayong nananahan sa atin ng banal na Espiritu ng Panginoon, sabi nga, siya po ang gagabay sa bawat sa atin. Siya ang sabi nga, siya ang tagapayo natin, siya ang sabi nga, siya ang kumikilos sa bawat isa sa atin. Yun po ang maintindihan natin. Dahil sabi nga sa John 14:6, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na maging kasama ninyo magpakailanman. Kaya po, kasama natin ang Diyos magpakailanman. Dahil ito po yung po dito sa ating pinag-aaralan. Dahil sabi nga, itong presensya ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay nagtuturo sa atin na magkaroon tayo ng tiwala at pag-ibig sa Diyos maging sa mga kalagayan ng kahirapan o pagpapala. Kaya po wag lang po tayong titingin na sa pagpapala. Hindi po pagpapala lang na titingnan natin na marami tayong pera. Marami pa, sabi nga, hindi lang po yun ang basihan natin sa pagpapala. Hindi lang po basihan na marami po tayong material. Hindi po basihan yan na pagpapala.
Sabi nga, pinagpala po tayo, napakalaking pagpapala. Sabi nga, pag ginigising tayo sa umaga, na mayroong tayong hininga at kalusugan na walang sakit. Di ba po? Yun po ang dapat po natin malaman. Ang pagpapala hindi lang basihan na marami tayong material at financially. Malaking pagpapala ang buhay natin pag wala tayong sakit sa physical. So, at sumusunod tayo sa paglilingkod sa Diyos at sa kalooban ng Diyos. Kaya po, yun po ang po natin. Dahil sabi po dito, sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa akin. Yun po ang sinabi ng Panginoon. Pang-anim, sabi po dito pang-anim, hindi mo sinasabi tungkol sa akin kung ano ang tama. Yun po ang sinabi ni Job. Sabi po dito sa verse 7. Ano ang sinabi po dito sa verse 7 ng Job? Sabi po dito, pagkasabi nito kay Job, si Eliphaz na sabi po dito, Timaniyo naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan, sapagkat hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad ng ginawa ni Job. Yun po ang po dito. At sabi dito sa verse 8, kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 turo at 7 tupa, dalhin ninyo ito kay Job at sunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job, siya lamang ang pakikinggan ko para hindi na kayo pagbayarin sa inyong kahangalan dahil sa hindi ninyo paglalahad ng buong katotohanan tulad ng ginawa niya. Kaya po, si Job lang. Sabi nga, si Job lang ang kaparaanan para mapatawad ang kanyang mga kaibigan. So makikita po natin dahil sabi po dito hinahatulan ng Panginoon ang 3 kaibigan ni Job dahil sa kanilang maling teolohiya ng kasaganahan at pagdurusa na makikita sa kanilang mga yung pagja-judge laban kay Job. Kaya minsan limit po tayo mga kapatid. Pag mayroon tayong nakikita, tama po yung sinasabi ni Pastor Nilo na wag tayong magja-judge sa ating mga kapwa. Sabi nga, yung sarili muna natin ang lagi natin titingnan. Dahil sabi nga, itong kaibigan ni Job, dahil sa kanilang pag-judge kay Job, ay sabi nga, ito po ay inahatulan ng Panginoon. Sabi nga, ang 3 kaibigan, ito po ay pangunahing pagkakamali. Kaya po, minsan, sabi nga, baka tayo pa mismo ang magkakamali. Kaya mahirap po tayong sa tao. Bahala na si Lord. Kaya po, sabi nga, inisip nila ang isang ito po yung presensya na kasaganahan ng pagdurusa na ang matuwid ay palaging pinagpapala at ang masama ay laging nakakaranas ng kahirapan. Kaya po, kung makikita natin yung dito sa buhay ni Job, dahil sabi nga huwag po tayong sabi nga gamitin natin ang ating mga mata sa tama sa pagiging mas matuwid, sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil sabi nga sa John 9:3, sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kung mayroon man tayong mga nakikita na nahihirapan, ipanalangin natin na makaahon sila. Hindi natin pwedeng insultuhin. So, may mga ganon. Kaya sabi dito, hinamok nila si Job na aminin ang isang kasalanan na hindi niya nagawa. Kaya po, minsan,
inaanapan natin yung pagkakamali ang iba. Kaya po katulad ni Job ng Diyos na tama ang sinabi ni Job. Kaya po tama po ang sinabi ni Job. Hindi niya ibig sabihin na ang lahat ng sinabi ni Job ay ganap na tumpak. Ngunit ang tugon ni Job, ang kanyang tatlong kaibigan ay ganap na tapat sa harap ng Diyos at ang kanyang saloobin ay nakakalugod sa kanya. Yun po ang sabi ni Job. Kung minsan, pinapahintulutan ng Diyos ang mga pagkakamali sa atin, mga panalangin, at sabi nga, hinahayaan tayong tugunin ang kanyang mga paraan kung ang ating mga puso ay tunay na ibinibigay sa kanya at taimtim na pangako. Kaya po, puso, isip, nakikita po ng Diyos. Kaya kung ano man yung mga pinapanalangin natin, sabi nga, kung ano mang nais natin, alam na po yan ang Diyos. Alam na po ang purpose ng Panginoon sa atin, katulad ni Job. Dahil sabi po dito sa atin, ang aking lingkod na si Job, tinawag ng Diyos si Job, ang aking lingkod ay 2 bisis na sinabi niya ang kanyang panalangin ay natanggap na. Kaya po natanggap na ni Job. Kaya sabi nga dito sa verse 8 to 9, ano ang sinabi po dito? Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 turo at 7 tupa. Dalhin ninyo ito kay Job at sunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job, siya lamang ang pakikinggan ko para hindi ko kayo pagbayarin sa inyong kahangalan. Sabi dito, dahil sa hindi ninyo paglahad ng buong katotohanan tungkol sa ginawa niya. So ano pa ang sinabi po dito sa verse 9? Ganoon ang ginawa ni Elipas na Tamiyo, Bilbad at Suhita at Supar na maimita ng sabi niyo, at ang panalangin ni Job ay dinirinig ni Yahweh. Kaya po, makikita po natin, narinig ng Panginoon ang panalangin. Pero si Job lang ang pinahintulutan na magkaroon ng authority na mapakinggan ang kanilang mga panalangin. Napakalinaw po ang sinabi. Dahil sabi po dito, si Job ay ganap na maibalik sa pibor ng Diyos at bigyan ng espiritual na autoridad kasama ng Diyos. Kaya po, hindi lahat, makikita natin, hindi lahat binibigyan ng authority na pwedeng gamitin sa pamamagitan ng panalangin. Alam po yan ng Panginoon. Dahil sabi, maririnig ng Diyos ang intercessory na panalangin ni Job para sa kanyang 3 kaibigan dahil sa matuwid na katayuan ni Job sa Diyos. Kaya po, sabi po dito, binigyan siya ng 2 bisis kumpara sa dati. Ano ang sinabi po dito sa verse 10? Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati nang ipinanalangin nito ang 3 kaibigan at dinubli pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Kaya po, dinubli pa ang kayamanan ni Job, pero nawala na po yan. Pero ngayon, dinubli pa. Ibig sabihin, nagtripli pa yung kabuhayan ni Job dahil nalampasan niya ang kanyang pagdurusa. Dahil sabi nga, ang pagpapanabik na kapalaran ni Job ay nagpapakita ng layunin ng Diyos para sa lahat ng tapat na mananampalataya. Natupad na ang layunin ng Diyos, pagtubos ng Diyos tungkol sa pagdurusa ni Job. Pinaintulutan ng Diyos na magdusa si Job sa mga kadahilanang hindi maintindihan ni Job. Minsan tayo, kala natin, ipinabayaan na tayo ng Panginoon, pero hindi natin naiintindihan kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito na tayo ay
nahihirapan, nagdurusa, kakulangan sa pananalapi, kakulangan sa material, pero mayroon po tayong dapat maunawaan kung ano yung mga pagkakamali natin. Tulad ni Job, pinahintindi sa kanya. Dahil hindi kailangan, sabi nga, kailanman, pinahintulutan ng Diyos na magdusa ang mga mananampalataya ng walang espiritual na layunin. Kahit hindi nila maintindihan ang mga dahilan. Dapat tayong magtiwala sa Diyos, sa gayon, kalagayan, batid na ng kanyang sakdal na katarungan ay gawin niya ang pinakamainam kailanman para sa atin at sa kanyang kaharian. Kaya po, dahil ito po, sabi nga, ang pakikipagkasundo ni Job sa Diyos at ang kanyang pagtanggap kung masaganang buhay at binigyan din ng anumang hirap o sakit na dapat maranasan ng mga mananampalataya. Dahil sabi nga, kapanahunan na ang Diyos ay aabot siya po ang sabi nga upang tulungan ang mga matyaga na tayong mga matsatsagang mananampalataya. Kaya po, sabi nga, kaya kailangan kung ano ang pagtsatsaga ni Job, ganun din po tayo mga kapatid. Hindi po yan mawawala ng bisa ang pagtsatsaga natin. Dahil ang Panginoon ay puno ng habag at awa. Ito po yung ng Panginoon sa atin. Dahil sabi nga, bawat tao na mananatiling tapat sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok at kagipitan sa buhay na ito, sa wakas ay darating sa gayong kagalakan, pinagpala ang bawat isa sa atin. Dahil ang presensya at habag na, sabi nga, ang presensya at banal na Espiritu ng Panginoon, kapangyarihan ng Panginoon ay nasa ating lahat. Yun po ang po dito sa sabi nga ang ni Job ay binalik lahat ng mga kapatid nito, mga kamag-anak, sabi nga kinikilala ay dumalaw sa kanyang mga salo-salo, sila bawat sabi nga isa'y nakiramay, nangyari sa kanya na nagbigay ng salapi at singsing ng ganito. Binalik po, sabi nga, dinubli pa. Kaya mga kapatid, pag tayo po ay nagpatuloy, mga pagsubok mangyayari sa buhay natin, tayo po ay pagpapalain. Pagpapalain po tayo, yun po ang pangako ng Diyos. Kung paano nangako ang Diyos, tulad na kay Abraham, na pagpapalain tayo ng kasindami ng bituin sa langit at kasindami ng buhangin sa dagat, ganun po ang pagpapala ng Diyos. Basta tuloy-tuloy po. Walang liliko sa kaliwa, sa kanan. Diretso lang po tayo sa ating pananampalataya. Ano man ang mangyari. Tayo po ay pagpalain. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Amang banal, sa pangalan po ni Jesus, marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Marami pong salamat, Panginoon, kung paano mo kami tinuturuan, kung paano kami mamuhay sa mundong ito, kung paano namin tularan ang buhay ni Job, Panginoon. At marami pong salamat, Panginoon, sa mga salita mong ito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Maging, Panginoon, ang bawat narito, Panginoon, sa loob ng platform na ito. Pagpalain mo din po, Panginoon. Ano man ang mga uri ng mga karamdaman, Panginoon, sa lamang namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Dahil ikaw ang aming Diyos na the best doctor, the best great healer. Ikaw lang, Panginoon, ang aming Diyos na pinagkakatiwalaan. Magmula ngayon, magpakailanman. Maging, Panginoon, sa mga oras na ito, ikaw na, Panginoon, ang siyang magmaniho sa aming mga puso at isipan, Panginoon, para hindi po kami magkasala laban sa iyo, Panginoon. At para kami ay makasunod sa kalooban mo. Purihin ka, Panginoon, luwalhatiin ka sa lamang ang papuri. Pasasalamat sa lamang sa tanging pangalan po ni Jesus. In Jesus' name, amen. So glory to God. Back to Ma'am